Magandang araw mga kaibigan. This is good news. Yung mga pulis na naging abogado ni ex-police Wilfredo Gonzales kinasuhan na. Okay. Merong primera abogado, may segunda abogado. Ang primera abogado, yon si General Torre, yon nag-resign na. Meron pang tatlo. Ito yung tinatawag kong segunda abogado, accessory lawyers. Sina Staff Sergeant Darwin Peralta, Sergeant Joel Abiso, and Executive Master Sergeant Armando Carr. Ito yung unang tumulong. Itong tatlong ito, sila yung nadistino sa Kamuning substation sa Quezon City. Sila ang unang nilapitan ng biktima. Instead na tulungan ang biktima, kinampihan nila ang kanilang kabaro, si ex-police Wilfredo Gonzales. Okay. So, pasalamat tayo kay Attorney Raymond Fortun. Yung mga ganitong abogado, walang problema sa hustisya dating bansa. Salute to Attorney Fortun. Kinasuhan ni Attorney Raymond Fortun itong tatlong pulis na ito sa People's Law Enforcement Board ng Quezon City. Okay, ano itong People's Law Enforcement Board? Bawat syudad o munisipyo may pleb. Ang trabaho ng pleb, ito yung check and balance system sa batas natin, RA 8851, wherein accountable ang mga police officers. So, any private individual pwedeng mag-file ng reklamo sa People's Law Enforcement Board. Tandaan na nyo ito. Okay? So, kasi kung takot kayo mag-file sa pulis, kasi lulutuin nila yan, kapwa nila pulis Kung takot kayo sa korte dahil magastos, okay, ang pinaka-the best pala, itong People's Law Enforcement Board. Halos wala kayong gastos. Magpadala ka lang ng complaint. Okay. So, itong si Attorney Raymond Fortun, as a private individual, at the same time abogado, file ng kaso. So, ano yung mga grounds ni administrative case ito, hindi yung criminal. Ang People's Law Enforcement Board, meron siyang power. Pwede niyang tanggalin ang isang police official. Kung hindi man matanggal, ma-demote, pwedeng masuspend, pwedeng mag-withhold of benefits, sweldo. Pwede niyang wag i-release ang sweldo. Okay, so ang basihan po ni Attorney Raymond, yung number 1, yung naglabas ng baril kasi bumunot ng baril bakit hindi kinonfiscate? That alone is a violation according to this lawyer. Okay, next, yung CCTV camera. Mayroong CCTV camera. These 3 police officers failed to get a copy of the CCTV camera. Okay, another one. Yung unang tinakbuhan ng biktima na nagpatulong, itong Kamuning substation. Bakit i-transfer pa sa Galas substation yung pag-handle ng kaso? Yun yung mga yun yung mga questions basihan, yung reklamo ni Attorney Fortun. So, another one. Sapat na ang basis para filean sila ng kaso. August 8 nangyari dapat right there, August 9 ba, August 10, dapat na-filean na ng kaso itong Wilfredo Gonzales. Ang tanong, bakit hindi? Hindi pinailan ng kaso. Saka na lang nag-file ng kaso itong mga pulis nung
lumabas yung viral video, tapos ang netizens binatikos na ang PNP sa pangyari, saka na lang nag-file ng kaso itong mga kapulisan. Hindi nila talaga ginagawa. Protect your own brethren ang kanila. Dahil dati nilang kasamaan, gusto nilang tulungan. Okay, so, ang Quezon City pleb, tuwan-tuwa. Nag-commit ang Quezon City pleb na aksyonan nila ito. So, according to the chairman ng pleb, ang mga tanong is, tama ba ang proseso? Sinunod ba nila? Kasi may proseso yan eh. Inasikaso ba ng mga pulis ng maigi ang complainant? Another one, bakit hindi nagsampa ng kaso kaagad? Yun ang mga tatanungin ng pleb sa tatlong inireklamo. Bakit nung isang araw lang na-file ang kaso? Okay. Nagkabayaran ba? Kasi yun ang allegation ni Attorney Fortun. Nagkabayaran ba? May nakinabang ba sa usapan? Ibig sabihin si Gonzales. And then may nanakot ba? Okay. It appears yung siklista takot na takot. Ginipit ba yung siklista at pinaburan ng mga pulis si Gonzales. Yun ang mga iimbestigahan ng People's Law Enforcement Board. So, ako, to be honest, ngayon ko lang naintindihan ang function ng People's Law Enforcement Board. Naririnig ko na, nababasa ko, bypassing lang, hindi ko ma-realize yung importance. With this incident sa Quezon City, itong mayabang na Wilfredo Gonzales at itong aksyon ni Attorney Fortun, wow, sabi ko, ito na. Kasi kung wala itong ginawa ni Attorney Fortun, itong mga police involved, nako, makakalimutan na naman yan. Postahan tayo, walang mangyayari. But ngayon, with Attorney Fortun plus si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, galit na galit siya sa aksyon ng Quezon City Police District. Lalo na itong tatlong pulis na ito, Sergeant Peralta, Abiso at Car, nako, papalo upin sila ni Mayor Joy Belmonte. Patay sila kay Mayor, at dahil sa strong pressure from the Mayor, itong pleb, nako, by the way, ang pleb, it is composed of civilians, multi-sectoral ito. Iba't ibang may academe, may religious, may business, basta iba't ibang sektor. Ulitin ko, ito yung check and balance natin sa kapulisan. Okay. Kung sa korte naman, mahirap panagutin sa pulis itong mga, kahit si Gonzales, mahirap panagutin. Bakit? Hanggang ngayon, as far as I have monitored, ayaw pa ring lumantad ang siklista para ireklamo si Gonzales kasi na-trauma na siya. Yung pagdala sa kanya sa police station na parang pinagtulungan, nako. May napanood akong interview ni Karen Davila kay NCRPO Chief Nartates. Nako, medyo bumilib ako kay Karen Davila, parang pinapagalitan niya, nilelekturan niya yung General Nartates. Yung Nartates naman aminado na ang daming lapses na ginawa ng kapulisan. So, salamat sa overwhelming response ng netizens sa pangyayaring ito. Ibig sabihin, yung power of social media, power of the netizens na magkaisa para magbatikos. Hindi na nakayanan ng batikos yung Quezon City Police District Director, kaya nag-resign na lang. Ito na, another tatlong pulis na mga
segunda abogado ni Gonzales. Nareklamuhan na, and I believe, sabi ng pleb, within 60 days tapos ng investigasyon. Parang matagal ang 60 days, di ba? Dapat 1 month lang. Kaya lang, yun ang pronouncement ng pleb. Kaya nilang tapusin in 60 days. Sana mas mabilis pa para, I don't know, kung hindi man ma-dismiss from the service itong 3 pulis na ito na abogado, kahit ma-demote, pwede na. Importante is maiparating ang mensahe sa kapulisan na hindi sila ang batas. Okay? Ang batas, yung kung anong umiiral na batas, sila ang dapat magpatupad ng batas. Hindi yung ginagawa nilang batas pabor sa kanila or pabor sa kanilang kabaro, at ang tao na dapat proteksyonan ng batas nagiging biktima ng batas. Gumising naman kayo, mga kapulisan namin. Although we believe na mangilan-ilan lang ito, I still believe mas marami ang matitinong pulis.